matibay, matatag sa ating pananampalataya. Ano pa ang ibig ng Panginoon sa atin? Mabuhay tayo na sa salita ng Panginoon, mabuhay tayong banal. Mahirap magpakabanal, pero ang Diyos nagbabanal sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Ang aming turo, ang turo ng mga sugo ng Diyos, ang turo ng Panginoon, araw-araw manalangin. Pastor, pag minsan antok na ako, hindi na talaga ako nakakapag-pray. Paggising ko sa umaga, talagang nagpe-prepare na po agad ako sa trabaho ko. Hindi ibig sabihin yun, hindi na tayo makakapanalangin. Itong taong itong lumipas, hayaan na natin yon. Huwag nyo nang isipin yon. Huwag na nating isipin yung mga nagawa natin pagkakamali sa Panginoon. Ang isipin natin yung ngayon. Simulan natin mamayang gabi. Mag-pray bago matulog. Nagpe-pray ba tayo bago matulog? Opo naman, Pastor. Siyempre naman. Kinabukasan, mag-devotion tayo. Kahit hindi tayo makarating sa dakong ito. Alam ko lahat, ang iba sa atin, maraming pananagutan. Teacher ako, nagtatrabaho ako, mahaga akong umaalis. Bago ka umalis ng bahay. Pagkagising mo, pagmulat ng mata, lumuhod na agad. Araw-araw natin gawin yun. Tapusin natin ang 2023 na araw-araw natin itong nagagawa. Wag tutulog ng isang buong araw nang hindi nakakabasa ng Bible. Pag sinunod nyo po iyan, manalangin at magbasa ng Bible, ang ating buhay magiging maayos at magiging maganda. Nakasulat ba yan sa Bible? Josue 1:8. Lagi po natin itong nababanggit sa aklat ng Josue 1:8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagay, pagiginhawain ang iyong lakad. Sinong gustong lumakad na maginhawa? Lahat tayo. Magkagayay, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sinong gusto magkaroon ng mabuting wakas? Lahat tayo. Lahat tayo magbabasa ng Bible. Siyempre, yan naman ang gusto natin . Ano ba ang gusto namin sa inyo? Magkaroon ng mabuting kapalaran. Ang Diyos, yan ang gusto niya sa atin. Kaya meron siyang salita. O sa panalangin, Jeremiah 17:7. Tingnan niyo po ito. Yung panalangin at salita ng Diyos, pareho lang ang sinasabi. Jeremiah 17:7. Mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Tingnan nga natin sa 8. Yan. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng tubig, nag-uugat sa tabi ng ilog. Hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. Hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Ito, panalangin ito sa verse 7. Yung nagtitiwala sa Panginoon. Tingnan nyo, kapareho yan na nagbubulay ng salita ng Diyos. Awit 1:1-2. Tingnan po natin. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. 3. Siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig, nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa.